Anim na filter and desalination plants para sa mga island barangay ang naitayo na at inaasahang madaragdagan pa ng 28 bago matapos ang 2025 ayon sa DENR. Sa kabilang banda, kinilala ng Local Water Utilities Administration ang pangangailangan ng agarang reforma sa sektor ng serbisyo sa tubig. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Isang panibagong hakbang sa kakulangan ng malinis na inuming tubig ang isinasagawa ngayon ng pamahalaan sa mga isla at liblib na barangay sa bansa. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya tulad ng filtration at desalination, unti-unti nang nareresolba ang problema sa inuming tubig sa mga isolated communities ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Sinabi ni DENR Secretary Rafael Lutilia na sa ilalim ng programang inilunsad noong 2024, 6 na filter and desalination plants para sa mga island barangay ang naitayo na at inaasahang madaragdagan pa ng 28 bago matapos ang 2025. Ang gusto natin dito, ma-demonstrate na kahit maliit lang yung pondo, maaring ma-improve yung water services sa mga isolated barangays sa buong bansa. Para sa mga lugar na may mapagkukunan ng freshwater gaya ng bukal o ilog, isinasagawa ang filtration kung saan nililinis ang tubig upang maging ligtas inumin. Ang desalination naman ay isang proseso kung saan inaalis ang alat at iba pang impurities mula sa tubig dagat gamit ang espesyal na makinarya. Sa pamamagitan nito, ang mga lugar na walang access sa freshwater sources ay nagkakaroon na ngayon ng sapat na supply ng inuming tubig. So yung filtration, para meron na silang freshwater source, i-filter na lang, pwede nang inumin. Yung sa desalination naman, dahil nga island barangay ito, kukunin nila yung tubig galing sa dagat at ito ay through the desalination process, maaari nang gamiting pang-inom. Bilang tugon naman sa matagal ng problema ng kawalan ng maayos na regulasyon sa water industry, isinusulong ngayon ng pamahalaan ang pagtatatag ng isang Department of Water na layuning pag-isahin at ayusin ang pamamahala sa sektor ng tubig. Inihayag ni Local Water Utilities Administration o LUA Administrator Moises Salonga na magandang hakbang ang pagkakaroon ng isang hiwalay at delikadong kagawaran na tututok lamang sa mga usapin ng supply, regulasyon at serbisyo sa tubig sa buong bansa. So meron ring adhikain na magtayo ng Department of Water, which is good also, no, to harmonize all these things. And I would like that department to come, pero dapat tingnan natin maayos yung pagkakabalangkas na pakinggan ng bawat sektor. Bukod sa adhikaing magtatatag ng Department of Water, isinusulong ngayon ng pamahalaan ang modernisasyon sa industriya ng tubig sa bansa. Kasunod ng kalituhan at magkakaibang patakaran na umiiral sa iba't ibang rehiyon at ahensya. Kasi nagkakagulo-gulo eh. Iba-iba pa, di ba? We have a regulator only for Metro Manila. Pero everywhere else outside of Metro Manila, kami naman. Di ba? So ang dami-dami nun. Sometimes iba ang regulation ng NWRB. Iba naman sa LUA. Merong regulator for private entities, may regulator for public. Sambit pa ni Salonga, mayroong panahon na hindi talaga nabigyan ng pansin ang water industry sa Pilipinas at nawala ng pondo ang luwa. At dahil sa kakulangan ng pondo ayon sa opisyal, napilitan umano ang maraming water districts na pumasok sa partnerships sa pribadong sektor. Isang hakbang na madalas hindi naging matagumpay. Sa kanyang sona noong Lunes, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin niya ang mga local water district at ang kanilang mga kasosyong pribadong kumpanya na nabigong maghatid ng sapat at maaasahang supply ng tubig. Batay sa tala mula sa opisina ng Pangulo, aabot sa 6 na milyong Pilipino ang tinatayang apektado ng kakulangan sa tubig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.